여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training, your quality, affordable Korean language training since 2016. Once again, this is Gerard, and for today's video, magbibigay ulit tayo ng mga dapat nyong malaman sa pagtatrabaho sa South Korea. So sa mga previous video ko, nakita nyo na yung pagtatrabaho po sa South Korea is government to government. Okay? Bali si DMW or yung dating POEA, siya yung nagpa-process ng mga papers. Siya yung nakipag-usap sa Korea. Okay, so si Korea, siya yung nagbababa ng mga information kay POEA. So wala pong mga agency, wala pong private agency. So yung mga learning center, kami po ay mag-guide sa inyo sa process, tapos magtuturo po ng Korean language para maipasa nyo po yung pinaka main requirement, which is yung pagpasa sa Korean language exam. Okay? So kapag yung learning center is iba yung sinasabi, nanghihingi ng placement fee, so X na yon. Nasabi ko na to nung nakaraang video ko. So ngayon, pipili ka ng learning center na talagang mag-guide sa'yo throughout the process. Okay? Una sa lahat, di naman natin kailangan magbayad ng sobrang mahal para matuto ng Korean language at makapagtrabaho sa South Korea. So ako, nagbayad ako dati ng 7.5 and then di ako na-satisfied. So after kong bumagsak nung unang take, nag-self-study na lang ako and then yun yung nakatulong sa akin para makapasa. So yung self-study po kasi, gaya ng sinasabi ko lagi, after yan ng pag-attend mo ng training, proper training, okay? Kasi kung aasa ka lang sa mga videos ng mga nagturo online or yung mga nagbo-vlog, hindi naman ako against sa kanila, pero syempre iba-iba yung way ng pagtuturo, iba-iba yung mga na-experience nila. So ang minsan tendency is na confuse na yung interested na mag-work sa South Korea. Kung gusto niyo talaga na makapag-work sa South Korea, kailangan maghanap kayo ng learning center na legit, matagal na quality, and then na-experience din nila yung process. So malaking bagay yung ganun. So, ngayon, ang pagkukorea, lagi kong sinasabi po, ay hindi para sa lahat. Okay? Bakit ko laging sinasabi na ang pagkukorea ay hindi para sa lahat? Okay? Sa pagkukorea po kasi, kailangan nating mag-aral. Okay? Kailangan nating mag-aral. So, wala pong shortcut sa pag-work sa South Korea. Alam na natin, given na mataas po yung sahod. Diba? Mataas yung sahod sa South Korea. So, 88,000 basic salary. Pero hindi lang siya doon nagtatapos sa mataas yung sahod. Okay? So, meron siyang process. Meron pong process. Bale, hindi lahat ng interested gusto mag-undergo ng process. Meron kasi akong mga na-experience na nag-i-inquire sa akin, interested lang silang malaman nila yung process pero hindi sila willing mag-undergo ng process. Okay? Imagine nyo sa Korea, wala pong mga madaming requirement. Okay? Walang maraming requirements. Okay? Yung pinaka-main lang talaga is yung matuto kayo ng Korean language at maipasa nyo yung exam nila kasi yun po yung kailangan nyo din pag nakapunta kayo ng South Korea. So magtatrabaho kayo, so at least kailangan nyo ng mga basic. Okay? Pero dito sa pag-exam, yun kasi yung unang requirement nila dito para ma-qualify ka, ma-select ng Korean employer, kailangan pasado ka sa exam tsaka dun sa skill test. Simple lang yung process, so hindi siya para sa lahat kasi hindi naman lahat ng interested gustong mag-aral. Kasi karamihan sa ating mga Pilipino, ang hinahanap po yung mabilisan. Okay? Mabilisan, tas libre. Again, lagi kong sinasabi, walang libre. If you want to be successful, hindi po siya libre. Okay? Kasama talaga yung mag-i-invest ka talaga, meron talagang bayad, okay? Kung gusto mo ng libre, wala talagang ganon. So, sa panahon natin, lahat may bayad na, okay? So, hindi para sa lahat ang pagkukorea kasi, ayun nga, hindi naman lahat gustong mag-aral, hindi naman lahat gustong mag-undergo ng process, kasi nga, nasanay tayo sa libre. So, wala pong libre sa pagkukorea. So, kailangan mo talagang mag-invest, kailangan mo talagang mag-aral, mag-undergo ng proper training para mapadali or lumaki yung chance mo na makapasa agad sa exam at makapag-work sa South Korea. Okay? Hindi po siya para sa lahat kasi yun nga, marami ang interesado pero
hindi naman sila talaga willing mag-undergo ng process. So ngayon, minsan naman kailangan mo nang may katunayan sila na galing sa family nila or kamag-anak or katrabaho dati na makapunta ng South Korea bago sila mag-undergo ng process. Okay? So ngayon, ang pagko-Korea po kasi simple lang. Basta willing ka lang mag-aral, willing ka lang sumunod sa nag-a-assist sa'yo, napakadali lang ng process. Wala lang talagang shortcut sa pag-aaral. Okay? Wala lang shortcut sa pag-aaral. Kailangan mo talagang mag-memorize. Kahit makita nyo pa maraming mga nagbo-vlog dyan na sinasabi mga keyword. Okay? So, hindi pa din. Kailangan mo talagang mag-aral. Kailangan mo talagang tutukan, focusan yan. Kailangan mo maintindihan lahat ng mga babasahin mo sa exam. Yun yung sikreto doon, okay? Kung marami kang vocabulary, pwede ka na mag-keyword. Maghanap ng mga keyword sa mga questions. Pero kung wala kang vocabulary, never mong makukuha o masasagot ng tama yung tanong nang wala kang vocabulary. Yung pag-aaral ng language, memorization lang. Okay, so dito sa K-Learn, meron kaming mga binibigay sa kanila na gamitin. In-explain namin sa kanila yung mga dapat gawin, direction sa pagre-review. I-encourage namin sila na ito, hindi ko kasi pwede lahat sabihin kasi nga sa training kasi yon. So, kung kayo ay interested na mag-undergo ng EPS topic training, pwede kayong mag-enroll sa amin. So, 4,000 pesos, full assistance na yon throughout the process. Ibig sabihin, magmula sa Korean language, exam registration assistance, skill test, medical, EPS topic account, and then hanggang sa makaalis, i-guide namin sila. For example, nag-failed naman yung student, continuous pa rin yung assistance. Okay, wala nang bayad yun. Continuous pa rin yung assistance. So, yung Korea, simple lang. Basta willing ka lang mag-aral, willing kang matuto, willing kang mag-back to zero like kinder ulit kasi mag-alphabet ka. Madali lang po siya. 18 to 37 years old, no gender, discrimination, no height and weight discrimination, no diploma needed, no work experience needed. Okay? Tatlo lang yung kailangan yung ipasa. Exam, Korean language exam, number 2 skill test, and then number 3 medical. After that, pag pumasa ka dun sa tatlo, selection process na. Pwede ka nang ma-select ng Korean employer at yung process lahat sa DMW. Okay, DMW, POVA dati. So, doon lahat yung process. Pag papalis na kayo, doon kayo magbabayad ng ticket, doon kayo magpa-process ng mga visa. Hindi po sa amin. Okay, kami yung guide nyo throughout the process since na-experience namin lahat. So, kami yung mag-guide sa inyo throughout the process. Si DMW po kasi siya yung nagpa-process ng mga papers, siya yung mga yan ng mga visa, yan, nagpapa-exam. Pero yung guidance kasi, wala sila. So, kami, yung tutulong sa inyo para mapadali yung process. Mapadali yung step by step, mga announcement, kami na yung bahala. So, hindi siya para sa lahat ang pagkukuria, pero kung gusto mo, willing ka, pwede naman. Okay? Pwede naman talagang, kung gusto mo, may paraan talaga. Pag ayaw mo, maraming dahilan talaga. Pinoy eh. Pero kung gusto mo talaga mag-work sa South Korea, tulungan kita. Okay? Meron kaming online class kahit saan ka sa Pilipinas kasi lahat ng process ng pagkukuria halos online lang naman. Pupunta pa lang naman kayo kapag mag-exam at magpo-process ng papers. Okay? Kung mag-aaral pa lang, pwede kayo sa online, mas tipid, mas safe kasi hindi na kayo mamasahe. Iwas na sa aksidente, di ba? Iwas na sa ulan, sa init. So nasa bahay ka na lang, pwede kang mag-aral and then lahat ng na-assistance nandyan na. Marami na kaming galing sa online class. Meron din kaming face-to-face, Rosario, Cavite, and Pampanga. Medyo mahal nga lang yung face-to-face, okay? Pero sa online, 4,000 pesos, full assistance throughout the process. O siguro sapat na yung mga information na ibigay ko sa inyo para kayo ay ma-encourage na mag-aral, mag-enroll sa amin. Kung kayo interested, PM lang po dito sa TikTok or sa Blue App, K-Learn Korean Language Training. Pwede nyo rin kaming hanapin sa Google Maps, K-Learn Korean Language Training, lalabas na po yun. Bale, kita-kits ulit tayo sa next video. Maraming salamat. Pa-share na lang ako, pa-like na lang nung video, pa-share sa mga friends nyo, sa mga wall nyo para magkaroon sila ng idea at wag silang mabudol sa mga sobrang mahal na learning center. Once again, this is Gerard from K-Learn and you have a nice day.
Bye.